So, start na tayo. So, ayun, start tayo sa mga rules ulit. Ayusin ko lang. Full screen ko kaya ito. Ito. Ayan. Binyagan natin yung pen tab natin. So, sabi sa I1, blue muna. Blue. Ayan. I1. Sa I1. Sorry, hindi pa ako masyadong sanay eh. Oops. Red. Sabi sa I1, diba ano? Integration daw ng du is equal to u plus c. Sabi sa I2, integration daw ng a du is equal to, ano nyo naman, di ba? Nakita nyo, malinaw. Yes po. Okay, thank you. So, integration daw ng a du, which is yung a is constant. Wherein yung a is constant. A, u, copy na constant, then u plus c. Yan daw. Tapos yung I3, ituloy ko na to hanggang ano di ba? I1, I2, I3. Siguro hanggang integration, yung hanggang trigo na para tuloy-tuloy tayo. I3 daw, kapag meron ka daw integration ng dalawang function na naka-plus, pwede mo yung paghiwalayan. Ganito. Yan, hiwalay mo yung f of u du plus wait lang. Oops. Ang f plus u du ay f of u du plus integration, yan, hiwalay na sila, diba? D of u du. Bale, i-distribute mo lang yung du. Tapos pwede mo sila integrate individually. So, sa I4, sorry, hindi pa ako masyadong sanay sa ano ko, pinagamit ko. Sa I4 tayo, u raised to n daw, du. So, ito power rule. Ito yung pinakamahalaga. So far, fundamental talaga dito sa integration. Yung sagot niya is u n plus 1 over n plus 1 plus c. Which, wherein n is not equal to 1. Negative 1, I mean. Negative 1, wala. Ano natin, erase natin. Yan. Negative 1. Saka yung solution dito, susend ko naman. Sa OneNote naman siya, masasend naman siya, I think. So yun, di ba kabaliktaran lang siya yung integration ng u raised to n du. Kabaliktaran siya nung derivation, siyempre. Di ba, pag dinerive mo yung u raised to n is ano, n u raised to n minus 1 siya, di ba? Times yung n. Dito, dinivide. Okay. Sa I5 naman tayo. I5 natin is integration ng du over u. Ito, n equals negative 1 naman siya, di ba? Kasi di ba ano rin siya? Pwede rin siyang i-rewrite as u raised to negative 1 du. Kapag ganyan nakuha nyo, sagot dyan is ln u plus c. Huwag nyo kalimutan yung plus c, So, ayun. Sa I6 naman. Ito yung di natin napuntahan, di ba? Yung I6. Ito, exponential ata to. Exponential ata itong I6 eh. Pati I7. I6, ba't naka-equal to? Hindi pala equal yun. Hindi equal yan. Hindi equal. So, yung I6 natin, integration ng A raised to U, yung wherein yung A constant siya, any number. U yung variable, du. Para daw pag ganyan nangyari, di ba? So, ang sagot daw dyan, kapag in-integrate mo yan, is A raised to U ln A.
plus C. Pero, wherein daw, yung may condition siya eh. A is greater than 0, bawal mag negative. Ibig sabihin ng bawal mag negative. Then, A is not equal to 1. Yan yung mga ano niya. Yung mga condition. Pero I doubt may gagamit yan palagi. I think wala naman. Then I7, eto exponential na. EU du. So kapag in-integrate mo siya, EU lang rin. Nilagyan lang ng plus C, di ba? E raised to U lang rin. Nilagyan lang ng plus C. Bale, I8 naman. Integrate natin. Ito, trigo na. Sige, trigo na tayo. Trigo. Sin U du. Kapag sa integration, pag sa derivation, kapag derivatives, ano yung derivative ng sin U? Cosine U po. Okay. Dito, baliktad na. Integration ng sin U is negative cosine U plus C. Intindihan nyo? Yun lang naman yung pagkakaiba doon. I9. Integration ng cosine U du. So, kapag, ano derivative ng cosine U? Kapag di-derive mo siya, siyempre. Negative sine U po. Okay. Dito sa integration, sin U lang siya. Sin U plus C. Take note sa sin na. Baka malito pa kayo. Most probably, malilito talaga kayo. Para yan, sinasabi ko na sa inyo na yun yung pagkakaiba ng sa derivation and sa integration. Yung pag sa trigo. Okay, sa I10, dapat alam nyo ang sagot dito. Kasi, since alam nyo naman mag-derive, di ba? Alam nyo naman mag-derive kapag, mag-differentiate or mag-derivation. Derivatives pala. Kapag trigo. That alam nyo to. So, integration ng second squared U du. Antiderivative. Tan U po. Yun. Tan U, ano kulang? Plus C. Yun. Plus C. Ito, 11. Pala, alam niyo eh. Cosecant squared du. Anong sagot? Ano yun? Mamaya. Tara na ako. Negative cotangent U plus C. Yun. Thank you. Plus C. Tama. Yan, kabaliktad lang talaga siya kapag sa trigo, di ba? Madali lang. Ano pa? Ayan. I12 na. I-establish natin lahat ng lahat ng trigo. Meron na tayong sine, cos, meron tayong tangent, cotangent. Paano naman kapag sa secant and sa cosecant? So, secant U, tangent U, du. Ang sagot? Second U plus C po. Secant U plus U, very good. I13. Meron tayong cosecant U, cotangent U, du. Wala nang tinta. Walang tinta. Ang sagot dito. Negative cosecant U plus C. Okay, kasi, ba't negative? Kasi yung derivative ng cosecant U is negative cosecant cotangent, di ba? Bale, cosecant U plus C. Ganun siya. And, eto mamaya, challenge ko sa inyo kapag nasagitan na natin. Kasi I14 natin talaga is anong integration ng tan U, du. Ang sagot dyan is ln secant U plus C. And sa I15 natin, actually hanggang I17, sige, hanggang I17. Challenge ko sa inyo yan mamaya kung paano nakuha yan. Tangent U, pati cotangent U. du, which is sa tangent, ang sagot dyan is ln sin U.
plus C. Then sa 16 natin, integration ng second u du. Ang sagot dyan is ln second u minus plus pala yan, sorry. Plus tangent u plus c. Actually, hindi siya absolute value. Ano siya? Dito? Parenthesis lang. Kasi kahit anong value ng u, hindi magiging negative yung loob niya. Kasi, tama. I-17 natin. Pag I-17, ano daw yung derivative, integration ng cosecant u? Ang sagot daw is ln cosecant u minus cotangent u plus c. Plus c. Walang plus c ko lagi Yan yung mga rules hanggang I-17. Madali lang ma-memorize yan actually kapag in-apply na natin. So, huwag natin patagalin. Mag-apply na tayo. So, sa number 1, di ba nagsagot naman na tayo last time? Saan tayo natigil nun? Ito, sa number 11. So, ayun pala, sasagutan pala natin. Ayun. Itong topic na to, ma-cover dito is power rule, U substitution, pati trigonometric identities. Wag nyo, dito mahasa yung trigo identities nyo. So, daw integration ng cosine cube theta sine theta d theta. So, makikita nyo yung power, yung degree o yung exponent ng bawat trigo. Mahalaga siya dito sa integration. Mahalaga siya. Mas madali ang pag add numbers yung exponent, mas madali yun. Kapag even, mas komplikado. Gets niya ka? Pag even yung exponent mas komplikado yun. Kaya dito yan nilagay sa exercise 62. Dito tinan nyo sa page 277. Page 277 yung sasagutan natin sa Peterson. Ayan, makikita nyo. Pakita ko sa inyo kung paano yung sagot. Sagot daw dito is negative 1/4 cosine raised to 4 theta plus c. Paano nangyari yan, diba? So, mag-u-sub tayo. Pero, bago tayo mag-u-sub, gamit tayo identities. So, equals yung cosine sa sine. Pwede natin pag-iwalayin yan, diba? Cosine theta times cosine squared theta sine theta d theta. Okay. Ayun, napagawa natin. Tapos, pwede tayong magkaroon ng identities dito para maging sine to. Anong gagawin para maging sine to? Ito. Pythagorean po. Yun. Nadali mo. So, unahan natin yun 1 minus sine squared theta sine theta times cosine theta d theta. Ang goal natin dito, magkaroon lang ng magkaroon ka ng first degree o kaya yung exponent niya isa lang. Ayoko ng squared, ayoko ng cube. Gusto ko isa lang. 1 lang, 1. Yun yung goal natin kapag kaya tayo nag-identities. Tinan nyo kapag dinistribute mo yung sign, diba? Magiging siya, sine theta minus sine cube theta. Then, cosine theta d theta. Kapag nag-u-sub tayo, pag nag-u-sub tayo ng sine theta, then, ano yung differentials ng sine theta? Du, differentials niya to, cosine lang, diba? Cosine d theta. Then, makikita mo, yung cosine d theta, pati yung cosine d theta dito, equals lang siya sa du. Then, yung sine natin, equals siya sa u.
Yun, substitute na natin, di ba? So, may na-cancel ka na, nawala na yung cosine mo, magiging sine na lang. So, you are now in the U world. Sometimes kasi mas madali yung integrals kapag nasa U ka kaysa nandun ka sa original variable. So, tinan niya. So, ano yung sign natin? Ano yung sign natin? U lang, di ba? U. Yung sine cube. Paano pag sine cube? So, gusto mo maging cube yung sign. So, U cube. Oops. U cube, di ba? Then, yung cosine yung cosine theta, d theta mo, saan siya equal? Sa du, di ba? Du. Yan. Pwede mo na siyang i-integrate individually. Pero ang gagawin ko dito, pwede mo siyang pag-iwalayan siyempre. U du minus U cube du. So, anong sagot dito? Ano yung U du? Integration ng U du. Ha? Oh, U Negative du, sign. diba? Hindi. U. Sa U ka eh. Wala ka sa sign. Sa U ka. Diba nilagay na natin siya sa U? So, parang, i-conceive mo siya parang X siya. Ganon. U squared of Diba ano ka? Kapag power rule ka. Diba ano yan? U raised to 1 yan. So, magkaroon ka ng sagot na 1. U raised to 1 plus 1 over 1 plus 1. Dito naman, karoon ka ng U raised to 3 plus 1 over 3 plus 1. Diba ganyan lang yan? O, yun. I-apply natin dito. Apply natin. Okay. O, anong sagot dito? Magkaroon ka ng, diba? U squared over 2. Minus to. Minus eh. O, minus. So, minus U raised to 4 over 4. Yun lang yung plus C. Tapos, nakikita mo, yung nasa U ka pa, di ba? Pwede mo may substitute back to. Yung itong equation na to. Yung U equals sin theta. So, ano yung U? Sin theta. So, 1/2. Ano yung sin theta mo? Sin squared theta minus 1/4 sin to the fourth to raise to 4 theta plus C. And that is the final answer. Kuya, may katanong lang po. Wait lang. Sige, ano? Saan po napunta yung cosine? Dito, wait lang. Ito. Diba yung cosine d theta mo? Ito. Opo. Ito. Tapos, nag-u squared. Nag-u substitute tayo. U equals sin theta. Kapag dinifferentiate mo yan, d over dx, d over d theta. So, ito magiging du. Ito magiging cosine d theta. Yung cosine d theta equals na siya sa du. Equals na siya sa du. Ito, magiging du na siya. Du. Kaya dito, maging du na lang siya. Diba? Okay po, okay po. Thank you po. Okay. Yung sagot dito, negative 1/4 cosine raised to 4 theta. Paano ko ba gagawin yan? Pero tama rin to kung i-manipulate niya yung sagot sa book na negative 1/4 cosine raised to 4 theta. Cosine raised to 4 theta plus C. Equal rin siya dyan, pero wait lang. Isipan natin kung paano natin i-manipulate. Hindi ko naisip yung kanina. Pero ganun yung way ganun yung process. Eto, isipin nyo kapag may U na lang siya. Kung ano yung mag-i-exponent niya sa dulo, yun yung denominator. Ayun 4, 4. Huwag na kayong malito doon. Isipin mo na plus 1 yun ang lagi exponent, diba? Kung cube yan, magiging raised to 4 yan. Diba? May tanong ako. At, Hindi ba pwede muna, bago muna i-sub yung mga sin theta, pwede mo nang i-combine mo na itong fraction na to.
Yung u squared over 2 minus u 4 over 4. Kumbaga, i-combine mo muna. So, magiging isang denominator na lang siya. Opo. Pwede, so matatagalan ka pa. Mag-aaral ka pa ng panibagong work, diba? Kung dito, pwede na, acceptable naman na yung hiwalay yung coefficient nila ng 1 half, 1/4. Hindi na talaga pinagkasama nila. Okay? May Yes? tanong po. Ano po? Yung dyan po ba, pwede po bang hindi na gumamit ng tri-identity na irekta na agad yung u is equal to cosine theta? Kasi pag dinerive yung cosine theta, makakancel na agad yung sine theta. Pwede, pwede. Oo nga, no? Dito, napakita natin, Mas mabilis. Mas mabilis yun. Thank you, thank you. Pakita natin yan. Pero, ayan na. Sige, ano natin sa next. Na-overlook ko yun. Number 11 yun eh. Okay. Cosine, cube, theta. Oo nga, no? Na-overlook ko yun. Sorry, sorry. Pinahaba ko pa. Pwede ka na mag-ano dito. Cosine. Cosine theta lang. And du mo is negative yon. Huwag nyo kalimutan yung negative sign. Theta, d theta. Yan. Makikita mo yung sin d theta equals to du pero may negative. So magta-times ka negative dito sa likod. So magiging ano mo negative u cube. Tapos yung sin d theta mo equals to du, di ba? Du. Yan. Yan. Magano ka na. Ito. Ano siya, di ba? 3 plus 1. 3 plus 1. 4, diba? Magiging 4 yung ano mo. Yung exponent mo dyan, magiging negative u raised to 4 over 4 plus c. Nawawala. Plus c, yan. So, ang magiging final answer mo dyan, negative 1/4 cosine raised to 4 theta plus c. Yan, ayan yung final answer. Kaya pala yun lang yung nasa libro. Pinahaba ko lang, sorry. Gets niya? And din sa u substitution, paano mo malalaman na yun na yung u? Based dyan sa given Kapag na yan. dinerive mo siya, may maka-cancel. Kasi di ba to, inano lang natin, tinilan natin na yung sin du equals siya sa, sin d theta equals siya sa du. Pero pwede mo naman siya i-substitution. Substitution method naman siya na i-isolate mo yung d theta. Bale, pag i-isolate mo yung d theta, magkaroon ka ng negative du over sin theta. Kapag sinubstitute mo siya dito, yung cosine cube mo magiging u cube. U cube. U cube mo. Then, yung u cube times sin theta. Tapos yung d theta mo, magkaroon ka ng negative du sin theta. Cancel na yung sin theta. Then, may negative sa labas. Kasi may negative du ka. Then, babalik ka na dito. Sa tato. Gets? Yan lang. Thank you. Gets ba? Gets? Opo. Okay. Proceed. Sorry dun pinahaba ko pa yung kanina. Hindi ko kasi na-overlook ko lang. Dito, sa number 13, hindi ko alam yung gagawin Pero, try natin. E raised to t, dt sa ano talabas. Yan. Nag-shot lang. So, e raised to t dt over square root of 1 minus e raised to t. So, ano yung ulit niya? Ano natin? The right?
e raised to t dt over square root of 1 minus e raised to t. So, ano naisip niyong gawin? This is u sub ba? Kapag ba dinerive mo yung 1 minus e raised to t, may maka-cancel? Meron po. Meron, okay. So, mag-ano tayo? Derive ba? Mag-u sub tayo. Let u equals to 1 minus e raised to t. du is, anong du natin? May tanong po ako. Ano po? dt. Ano po yung tanong? Hindi na po hindi na po sinama yung yung square root. Kasi, tala mo, makikita natin mamaya. Ito, du, pag hindi natin sinama yung square root, ano yung du natin? Negative e raised to t dt. Ano yung e raised to t dt? Dito rin siya sa taas, yung nasa numerator natin. So, pwede natin ma-substitute yung du, du na to. Pwede natin magiging du na siya. Negative du, I mean. Diba? Pero, kung isasama natin yung pag sasama natin yung square root, 1 minus e raised to t dt, diba? So, ano yung du niyan? Magiging komplikado, diba? Ano yung du niyan, diba? 1/2. Tama. Magkaroon ka ng 1, square root of 2, 1 minus e raised to t times negative e raised to t. Lang. Sobra ka na, ha? Ayan. E raised to t dt. Wherein dapat yung kailangan lang natin is yung e raised to t dt. Hindi natin kailangan tong isa na to. Kaya hindi natin sasama yung square root. Depende na lang kung may komplikadong given na may maka-cancel pa na kapag sinama mo yung square root. Wala. Diba? Ito lang yung given natin. So, ito lang yung acceptable na gagamitin natin. Kailangan magaling ka foresee kapag dito. Hindi lang basta trial and error. Titingnan mo yung every possible scenario kapag yun yung ginamit mo, pag yun yung ginamit mo, diba? Magagamit ka rin naman sa real life, diba? Okay. Delete natin. Delete. Gets nyo? Nagets nyo kung bakit hindi kasama yung yung square root? Yes po. Basta ang goal, May maghanap ka maka-cancel. ng u, may maka-cancel. So, pwede mong i-disregard kahit anong kasama niya. Yes. Okay, thank you. Ayan. May maka-cancel, diba? Hindi ko na yung i-isolate na style. Titingnan na natin dito na meron kang e raised to t dt. Meron ka ditong e raised to t dt. So, ito magiging negative du na to nasa numerator. So, substitute na natin. Negative du. Ano yung nasa baba natin? Square root of u. Square root of u, di ba? So, ayan. I-rewrite lang natin para hindi kayo malito. Magkakaroon ka ng negative du over square root of u. Anong magandang gawin dyan kapag ganyan yung given mo? Madali na lang yan gawin yung exponent yung square root. Gawin yung exponent yung square root para mas madali kayong makapag-plus or minus, makapag-integrate. So, magkaroon ka negative du over u raised to 1/2. Then, ilagay mo sa taas para hindi ka mahirapan. Paano mo ilagay sa taas, di ba? Ano rule nun? Negative exponent. Negative exponent na rule nun. Negative 1/2 du. Ayan. Gamitin nyo na yung power rule na u raised to n plus 1 over m plus 1. Ano magiging sagot? Ano magiging Positive 1. Tama ba? Yes. Magkaroon ka ng positive 1/2. Kasi negative 1/2 plus 1 is positive 1/2.
over 1 half plus c. So, itong yung over 1 half na to, reciprocate mo lang siya para mapunta sa taas, di ba? Para maging times. So, magkaroon ka ng negative 2 u raised to 1 half plus c. Hindi pa yun yung final answer kasi kailangan natin ibalik sa original variable tong u. Ano yung u natin? 1 minus e raised to t. Diba? Karon tayo, final answer natin is 1 minus e raised to t raised to 1 half plus c. And that is our final answer. Nagets nyo? Hindi po pwede yan, no? Square root. Yung ano. Ay, pwede. Or negative 2 square root of 1 minus e raised to t plus c. Yan. Hindi po. May tanong po. Ang galing. Ano? Hindi Ano po tanong? kasi magiging 3 halves po since 1 half plus 1 po. Ito po. Kita natin dito na negative 1 half yan. Kasi di ba galing siya sa denominator? Ito galing siya sa denominator. Kapag inakit mo yun, magiging negative. Magko plus 1 ka. Hindi naman siya, di ba, minus 1 na magde-derive. Opo. Okay. Gets mo na kung bakit maging positive 1 half Okay. na hindi 3 Opo. halves. Opo. Kasi negative to. Thank you. Kung ang given mo ay ganito, square root of u du. Yan, magiging ano yan, yung 3 halves yan, sagot yan. 2 over 3. Yan yung sagot niyan. Kasi hindi siya negative exponent. Mag-plus 1 lang siya. May tanong ako. Ano? What if na, ano, sa denominator niya, imbis na 1 half yung, ang tawag dito, 1 half yung exponent niya, naging 1 siya talaga. Tapos, di ba, kapag inakyat mo siya, magiging negative 1. So, pero may rule tayo na bawal mag-negative 1. Anong pwedeng gawin dun? LN na. Ano yan? ln na yun kapag ganun. Kung ganito lang yung given mo, du over u. Kapag inakyat mo siya, di ba, magiging ano siya, u negative 1 du. Di ba yan yung I5 natin na ln u na siya, plus c. Gets? I gets ko. Thank you. Okay. Dito, di ba nakita nyo na negative 1 half, tapos naging 1 half na yung exponent sa sagot mo. Huwag mo na ilagay ng over 1 half. Ano mo na siya, reciprocal mo na agad na 2 na agad yung 1 half. Ano reciprocal ng 1 half is 2, di ba? Tingnan nyo dito. Di ba 3 over 2 yung ano, exponent ng sagot. Pero yung coefficient niya 2 over 3. Reciprocal lang. Para mabilisan na kayo. Gets? Gets niya? Gets niya? Yes. Oh, gets na gets. Yun. So, dito naman tayo sa number 15. Number 15. 15. Y plus 4 over y minus 4. Y minus 4 dy. Ito, maganda tong ano. Dito mahasa nyo. Dito nyo titingnan yung basic nyo sa algebra. Kung ano yung background nyo sa algebra. Anong pwedeng gawin dyan? Ano pwedeng gawin dyan? Hindi siya U-sub. Kundi ito. Imamanipulate mo yung mismo equation niya. Paano natin i-manipulate yung mismo equation niya? Kailangan, isip ka na para magkaroon siya ng hindi tawag dito. May maka-cancel sa y minus 4. Paano ka magkakaroon ng y minus 4 sa taas? Pwede yun, conjugate, pero this time kasi hindi kailangan yan. Diba, meron tayong y plus 4, y minus 4. So, pwede kang mag-add dyan ng minus 4 plus 4. Diba, ito 0 rin yan.
minus 4 plus 4, 0 rin yan, di ba? Di ba? Ayun, Yes. 0 rin yan. dy. So, yan, ano mo na? Ano mangyayari dito? Kailangan ma-establish mo yung y minus 4. So, kailangan mo nang i-sabi na agad yung y minus 4. Then, ano yung matitira? 4 plus 4, diba? Plus 8. Y minus 4. Negative 4 plus 8 is plus 4 pa rin. So, equals pa rin siya sa y plus 4. Ayun, equal pa rin siya dun sa given na y plus 4. Ano to? Ano to? Sa numerator na to. So, yun. Kapag addition, subtraction kasi, pwede mo paghiwalayin yung numerator pero same denominator. So, yan. Hiwalayin natin yung dalawang yan. Magkaroon ka ng y minus 4 dy. Tapos, ano matitira dito? Y minus 4. Ito matitira yung 8. So, magkaroon ka ng plus 8 dy over same denominator, y minus 4. Ayan. Integrate mo na siya. Ito, equal siya sa 1. Anong integration ng constant? Integration nito. Equal siya sa 1. 1 dy. Anong integration nun? Ang sagot nun. Y po. Y, di ba? Y lang. Y. Okay. Eto. Anong gagawin natin dito sa pangalawang term natin? Siyempre, nilaan mo. Anong gagawin natin sa second term natin? Y minus 4. Yun, ln. So, ln. para sa benefit ng hindi pa nakakagets, usab natin yan. Y minus 4. du equals dy. Du is equals to dy na natin yan. So, eto, dito natin yan. Dito tayo sa gilid para hindi tayo para hindi malito. Ito. So, magiging siya. Siyempre, nilaan mo. Yung du natin, yung dy natin magiging du. Yung y minus 4 natin is u. So, ang sagot dyan is 8 ln u. So, plus 8 ln ano yung u natin? Y minus 4. Y minus 4. So, absolute value dapat yan, y minus 4 plus c. And that is the final answer. Yan lang, imamanipulate niya, Jorson. Manipulate niya lang yung equation para masagutan niya. Gets niya? Opo, gets na gets. Okay, next number. Next number tayo. Okay. Naubos natin yung isang notebook Okay. Next number, ito. Sige na nga. Magana tayo. Tangent x dx. Yun, napunta tayo sa x. Kanina, puro y, puro theta eh. Okay, anong gagawin natin dito? Ito, kailangan rin ng manipulation, tapos kailangan rin ng u-sub. Sorry, sampung ano number yan? Or sarili mo lang example? Hindi, sagutan na natin yung sa I14. Thank you. Okay. Anong gagawin dito? Identities tayo. Ano the identities na pwedeng ilagay sa tangent? Yung Saan ba sine yung over identity? cosine? Yun. Okay. Sin x, di ba yung tangent natin equal sa sin x, cosine x, dx. Yun. Pwede tayo mag-usab. Usab natin is yung nasa denominator, cosine x. Du natin is
negative sine x dx. Yan na, nag-guess nyo naman na, tutuloy-tuloy ko na. Yung sine x dx natin equal siya sa du, which is nandito sa denominator natin. Ito, blue ko, blue. Ito. Ba't hindi na nawawala? Sine x dx natin, ito blue. Equal siya sa du. Negative du, negative du. So, yan, substitute na natin. Integration ng negative du over u. Yung cosine natin is u, di ba? Na-integrate natin to. Magkakaroon ka na ng negative ln u plus c. Ano yung u natin? Ano yung u natin? Ano yun natin? Yung ln. cos. Yan, cosine x. Na naglalaga. Cosine x plus c. Pero sa final answer natin, okay na to Okay na to. As in, acceptable na yan. Pero ayoko na may negative Ayoko na may negative sa final answer. So, ano gagawin natin dyan? Di ba, may negative ka, pag nasa ln siya, magiging exponent siya. Di ba, kunyari, meron ka ditong negative 9 ln x. Para matanggal tong coefficient na yan, magiging yan, ln x raised to negative 9. Di ba? Igagawin yung exponent yan sa loob. Yan. Gets niyo yung ano na yun, di ba? Ang tawag doon? Yes. Rules ng logarithm. Rules. Yan. Logarithmic rules. Yun na. Basta rules. Ayoko na mag-isip. ln cosine. Uy, nawawala. ln cosine x raised to negative 1 plus c. So, ano yung cosine raised to negative 1? Mali. Baka akalain nyo ano yan inverse, pero hindi. Ganyan kasi tsura na inverse. Yan. Guray natin. Hindi pala dyan. Yan. Ano natin? Yan na lang. Negative 1. So, ano yung reciprocal ng cosine Second. second, diba? ln second x plus c. Yan na yung sagot. Kaya siya naging ln second x plus c. Pero sa mga susunod na mga example, kailangan alam nyo na kapag tangent x dx, integration ng tangent is ln second na agad. Gets? Yes po. Thank you po. Okay. Ako ba yung naglalag? Okay. Dito naman tayo sa ano ba? Ano ba pwede? Atong cotangent na I-15. Pero hindi ko pa alam Hindi ko pa alam kung paano ito i-prove. Nakalimutan ko na. Ano yung integration ng cotangent? U? du. Same lang pala siya. Sabi siya Yung audio nyo pong problema. Or ako lang. Naglalag ata ako. Ayan, okay na po yung audio. Ayan. Ayan, okay na po. Cotangent u du. Pwede siya maging cosine u over sine u. So, naglalag ata ako. du. U sub kung u na yan, v. Pwede natin gawing v. uv, diba? uv. V sub na tawag dito. Kahit anong variable naman pwedeng gamit. Kahit W yan. Actually, ako W ginagamit kasi nakakalito yung U pati V. Pero V tayo ngayon. Kung ano yung nasa denominator, sin U, dV equals cosine U du. Yung cosine U du mo, yung nasa
numerator mo, magiging dv na siya, di ba? So, equal siya sa dv integration over dv over v. Equal na siya. Tuloy-tuloy ko na. ln v plus c. Ano yung v natin? Sin, di Sin ba? Q. ln sin. Wait lang. Nag-i-slide na. ln sin. Burahin natin. Oops. ln sin u plus c. Yan pala. Yan ay i15, di ba? Bye-bye. Ayan. Next, i-prove rin natin yung i17. I16. Para mas maintindihan. Ito, I16 natin is integration ng secant to du. Actually, natagalan ako dito. Sinagot lang ko pa sarili ko nung last year. Tagalan na talaga. So, ano magagawa mo dyan? Di ba wala? So, pwede ka, ito yung sinabi ni Isa ba kanina? Si Isabel ba nagsabi na yung kaninang conjugate? Pwede yan. Pwede natin gamitan ng conjugation na kapag naisipan nyo na, pag nasanay na kayo, may isip nyo agad. Pwede yung secant q plus tangent q. Tangent q. Yan. Over, siyempre same lang. Secant q plus tangent q. Yan. Yan, n lang. I-distribute natin, sige. Ang dulo ko. Secant q times secant q is secant squared u. Diba? Tapos secant q plus tangent u. Ay, times pala, sorry. So, meron kang plus, diba? Plus secant q plus ay, hindi pala plus. Secant q tangent q. Enclose natin siya sa du. All over yun nasa baba, secant q plus tangent q. Yan, pwede na tayo mag-u sub. Bakit? Tinan nyo. Pag nag-ano tayo, u equals to secant, yun nasa denominator. U plus tangent q. Secant q plus, oops, naglalaga, wait lang ah. Secant q plus tangent q. Plus yun, plus. Ba't naman yung plus? Ba't nyo? Ano nga, erase. Secant q plus, sorry, maingay. Tangent q. Naglalag nyo ah. Ay, hindi yun natin. Ano hindi yun natin? Derivation, derive mo yung secant. Derivative ng secant. Ang derivative ng secant? Sec q tangent q. No. Secant q tangent q. Ang derivative ng tan? secant squared. Squared U. Sorry. Yan. Close natin sa du. Ay, naka-u na pala tayo, no? V pala to, V, sorry. du. Ano napansin nyo? Sa nakuha natin du. Ay, dv. Yung dv equal siya sa secant q plus secant squared u. Secant q tan u plus secant squared u du. Which is yung eto, nasa numerator ng given natin. So, pwede na tayo mag
pwede natin na i-substitute, di ba? May na ano na tayo. So, equal siya sa dv over u. Ay, dv over v pala. Which is ln v plus c. Ano yung v natin? Secant u plus tan u. ln secant u plus tan u plus C. Yan eh, sagot. Which is yun yung I-17. I-16. I mean. Naintindihan nyo? O may tanong ka? May tanong po ako. Go. And, paano, sorry, di po kasi aware mag-conjugate ng isang trigonometric. Alam. Tawag dyan, kapag ganyan, nag-trial and error. Nag-trial and error kasi ako dyan. Although hindi naman naintindihan niyo ako? Ano niyo ako? Naririnig. Naririnig ako. Nakikinig naman po. Okay. Kasi yan, nakita ko kasi yung sagot. Nakita ko ln secant u plus tan u. Naisip ko, dapat yung u dyan. Dapat yung nasa loob ng ln secant u plus tan u. Tapos naisipan ko mag-conjugate. Tapos yun, lumabas naman siya, tumama siya. Nag-ano na ako dyan, tawag dito. Trial and error talaga. Na kapag nag-times ka ng secant u plus tan u, ano yung derivative nun? So yung yung conjugate ng second, yan, dependent talaga yan sa magiging sagot. Or may absolute value na yun kapag magko-conjugate ka. Actually, ito kasi, nasa rule yan. Hindi mo na talaga matatanggal na yung conjugate niya, ganyan. Yung ganyan yung gagawin mo para makuha may integral. Pero hindi naman siya mahalaga sa next na mga problems. Kasi ito, na-assume na natin na yun yung sagot. Kasi may nakalagay. Sa next na problems kasi, sa mga next na araw, hindi naman siya talaga fundamental na kailangan malaman mo agad. May mga ibang way pa rin para malaman. Kaya wag nyo na i-overthink kung bakit naging ganyan. Basta nakita nyo na yung naging derivative niya, yung kapag nag-usab kayo, may na-cancel. Yun yung goal mo. Yun lang yung gusto niya ipakita na kailangan pag nag-usab ka, may maka-cancel. Katulad dito, may na-cancel yung secant squared u plus secant u tan u. So, kapag sa mga next proceedings natin na problems, matututo na kayo mag-foresee kung ano yung dapat gamitin, kung ano yung dapat na gawin sa bawat problem. So, anong naisip ng gawin dito? Mas maganda kayo yung magsabi. Gawing u yung tangent. Okay. U equals tangent theta. Du natin, Siyempre, derive mo lang yan, di ba? Alam na natin yan. Secant squared dito. Itong secant squared theta d theta na yan. Nandito yan sa numerator, di ba? So, equal siya sa du. Pwede natin siyang i-derive. Du, u. Pwede natin substitute, Yung du natin, di ba? Secant squared theta d theta. Same lang siya. So, yun, integrate natin siya. Magkaroon ka ln u plus c. Which is yung ln natin is yung u natin is tangent theta plus c. Yan yung final answer. Gets nyo? So pala yung kanina, yung pinakita ko sa inyo, hindi ko masagot kung paano yun. Hindi ko masagot sa kahit anong problem. Hindi ko masabi kung paano nagawa yan, paano ko naisip yan. Iano ko na sa inyo, bibigyan sa inyo yung mga techniques lang, yung mga way, yung mga possible way. Kayo na bahala mag-discover na sa sarili nyo. Magsagot ko ng marami. As in maraming mga problems. Sagutan nyo. Best way of learning sa calculus is answering maraming problems. So, number 19 next number para.
Ito. Interesting stuff. Ito. Paano nyo gagawin yan? Anong pwedeng gawin dyan? Kapag polynomials, lahat. As in, walang sign, walang ganun. Tapos naka-radicals. Ay, tawag doon? Basta may fraction. Kung ano yung nasa denominator, dun, yung parang yun yung nyo. Yun yung landmark nyo. Kung ano yung susundan nyo lagi. Kailangan maka-establish ka ng x squared plus 1 sa taas. Paano nyo Medyo establish yung may x? mahagin yung microphone. Kala ko ako na yung mahangin, sorry. Yan. Yan. Hindi na. Okay na po, okay na po. Layo ko na electric. Yan. Anong pwede nyong gawin dyan kapag ganyan? Yung natin given. Kailangan magkaroon ka ng x squared plus 1 rin sa denominator. No, may ilalabas dyan para may makancel. So, paano may manipulate yung equation yan? Yung nasa numerator para maging x squared plus 1. Yung 3x yung ilalabas. Kumbaga 3x tas parenthesis x squared yan plus 3 was 1. Ay, ewan ko. Tama naman yun. Pero may na-overlook ka na sa gagawin natin. Or parang siguro na-excite ka. Maisip. Pero ang gagawin mo dyan kasi una-una, may dalawa kang choice para masagutan mo yan. Pwede Yung may problema factor. yung mic nagbabuzz. Sorry. Grounded yung mic ko. Ayan. Okay na po. May dalawang ways ka dyan. Kunyari, ikaw lang yung nagsasagot. May dalawang ways ka maisip dyan. Yung una-una, sure ako, i-factor out may x. Sure ako. I-factor out may x. Kasi magkaroon ka x squared agad. No, paano siya magkakapareho sa x squared plus 1? Pasara mo. So, paano yun magiging pareho sa x squared plus 1? Plus 3 to. So, babalik ka sa original. Babalik ka sa original equation, di ba? Hindi mo agad i-factor out yung x. Hindi mo agad i-factor out yung x. Kundi, ano bang gagawin natin dyan? Ano yung sasabihin mo, Gab? Si Gab yun? Si Vaylord po. Ano yan? Ano yung sasabihin mo? Yung sa gagawing yung x squared plus 1. Then, yun nga, yung tinuro nyo po kanina na kung x squared plus 1 yung u, bali u plus 2 yung mangyayari sa taas. Pwede. Pwede yan. Plus 1 plus 3. Ay, ayan, x squared plus 1 plus 2. So, parehas po. Pero ito yung naisip ko dyan. Bago ka mag-usab, i-manipulate mo na agad yung numerator mo. Pwede kang mag-plus dyan na x cubed plus 3x minus 2x plus 2x over x squared plus 1. Hindi ko pa sure kung gagana to. So, magkaroon ka na dito, ito, plus 1 na yan, di ba? Ito, may iwan tong 2x. Hindi ko alam kung paano pa yung gagawin dyan. Mamaya, isipin natin. So, karon ka dito na kung ano mo yan, x cube plus x tama ba? X cube plus x plus 2x 3x pa rin yan, di ba? Over lima na lang x squared plus 1. Hininga sa akin. Ito naman, lima ka na. Diyan ka naman. Yan. Sorry, maingay dito. And, di ba ano pa rin yan? X cube plus 3x pa rin yan. Hiniwalay mo lang. So, yan.
pwede mo siyang iwalay na equation or na integral sign. X cubed plus x over x squared plus 1 plus 2 x squared plus 1. Ay, nakakalimutan ko yung dx. Nakakalimutan yung dx ah. Iwalay na yung dx niyan. Dx. Yan. Ito, factor out mo na yung x. Magiging ka x squared plus 1. O, diba? X squared plus 1. Dx. Plus 2 x squared plus 1 dx. Ayan. Tapos, ito, cancel. Magiging 1. Diba? Magiging 1 siya. So, magkakaroon ka dito ng x dx. O, diba? X dx na lang siya. Plus 2 x squared plus 1 dx. Ito, yung second term na yan, madali lang yan. Magiging mahirap yan kung walang x yan sa taas. Kasi, kapag walang x yan sa taas, kung 1 lang yan, inverse tangent na yan. Pero ito, pwede ka mag-usab dyan. Ito, yung sabi ni Baylor. Baylor ba pangalan? Yes po. X, magkakaroon ka u equals x squared plus 1. Du natin, 2x. dx. Ayun o, makikita mo dyan, 2x na siya. Ito, 2x dx. Ito, 2x dx. Makikita mo, pwede ka mag-usab dito o pag polynomials kapag mas mataas yung degree, yung exponent ng denominator ng isa sa numerator. Tinan mo to, 2 plus 1. Basta isa lang yung ano nila, agwat ng exponent. Okay yan. Pwede ka mag-usab dun. So, hindi, mas komplikado. Yan, pwede natin, ano muna ito? Huwag muna natin ito sagot para sabay. So, plus, ito, yung 2x dx magiging du. Yung x squared plus 1 magiging u. Yan, pwede mo na isagot. Ano yung x dx mo? Sagot dyan. X dx. X squared over 2. Okay, 1 half x squared. Ano yung du over u? ln. Plus ln. Ano yung u? Diretso na natin. Ano yung u? X squared plus 1. Squared plus 1. Plus c. Bakit parenthesis siya? Kasi squared. Tapos naka-plus pa. Ano, lahat yan positive balage. Yan. Pwede mo rin i-graph para makita mo. Ano yung x squared plus 1? Ito yan, no? Magkaroon yan. Plus, sa 1 siya. 1, 1, 1, 1. Pero hindi naman mahalaga. Nagets nyo? Any question? Yes po, gets na gets. Any question sa iba? Ano yun? Wait lang, dito sa taas, yung binulog mo, yung 2x, dx, yan. Oh, so, pwede siyang ano, kumbaga yung 2, pwede siya sa loob niyan. Hindi naman magbabago. Oh, nilabas ko lang yan, di ba? 2x talaga siya originally. Ito, 2x talaga siya. Nilabas ko lang. Hindi ko kasi na-foresee na pwede siyang maging 2x. Hindi ko na-is na. Pero equal lang yan, no? Kahit Nilabas ko lang siya. Oh, sige. Thank you. Parang 2 times dito sa buo. Di ba? Parang 2 times kasi sa taas naman yung lagi, hindi sa denominator. Yes po. Yun. Gets. Gets po. Okay, number 21. Number 21. ln x over x dx. Ano pwede yung gawin dito? Sagutan niyo. Bigyan ko yung 5 minutes. Okay.
So, ang gagawin natin dito, u sub rin. So, isip ka dito. Kapag nag-u sub ka, ano yung may maka-cancel. So, kapag 1 over x ba, pwede mo rin kasi itong i-perceive as 1 over x times ln x dx. Diba? Yan. Pag 1 over x ba yung inln mo, tapos dinerive mo, or dinifferentiate mo, may maka-cancel ba? Paano kapag ln x, diba? So, nakita mo dito kapag ln x, yun yung gagamitin mo. Yun yung pinakamagandang gamitin. Kapag, du mo, u equals ln x du is 1 over x dx. Diba? Which is, itong 1 over x dx na to is, 1 over x dx. 1 over x dx. Yan. Because it's a dx yun mula. So, ayan. Yung ln x mo is u, yung 1 over x times dx mo is du. Yan ay sagot. Ay, pwede mo na integrate to. Ito. Diba? Pwede siya maging 1/2 u squared plus c, which is yung u natin is ln x. Bale, 1/2 ln x squared plus c, which is this. That is the final answer. Sige. Ayan, tama. Any question sa problem na to? Ay, ano eh, DB ba or DU? du and du. Kasi yung ginamit natin, di ba, u. Any questions? Not so far po. Okay. Last 2 questions na tayo. Tapos may papa-assignment ako sa inyong aralin. Ay, 21, ay 23. So naman, umaubos na natin yung problems eh. 1 plus cosine y over y plus sine y. Unang tingin mo, alam mo na agad yung ano dito gagawin eh, di ba? Wait lang, delete natin. Unang tingin mo pa lang, alam mo lang gagawin. Tira mo, y plus sine y. Anong gagawin dito? Diyan pa ba kayo? Yes, nandito pa kami. Ano, U sub, yung denominator. Yung y plus sine y. Du natin is 1 plus cosine y. dy. Huwag niyo kalimutan yung parenthesis dito kapag nag-use of kayo. Diyan ako lagi nagkakamali sa quiz namin. So, anong answer? 1 plus cosine y dy. Bale, magiging du yan. Du over u. So, meron ka lang ln. Yung u natin is y plus sine y. Plus c. Yan. Yan ang sagot. Gets? Master din na. Gets mo na Yes, agad gets na po. Okay, last number 25. Actually, ginawa natin dito. Ano lang siya? Indefinite integral. Pwede tayo mag-try na isang definite integral. Kapag definite integral, yung may area na. Yung sagot mo hindi na ln y, ganun. Sagot mo number na lang talaga. So, yung bound natin from negative 1/2 to 1/2. Integrate mo siya 2y plus 1, 7.
raised to 7 dy. Dito, gagawin mo dito, parang integrate mo lang siya. Literal. Di ba mag-use of ka dyan? 2y plus 1. du mo is 2 dy. So, since wala kang 2 dito, times 2 ka, di ba? Tama ba? Times 2 ba? Hindi. Since wala kang 2 dito, magdadagdag ka ng 2 para may ano ka dito, 2 dy. Ito, 2 dy ka na, di ba? Pero, kaya nagdagdag ka ng 2 dito, kailangan mag-divide ka rin ng 2 sa labas para equal to 1 pa rin siya. So, ayan, substitute na natin yung u na Pwede pa pa ulit yung yung naglagay ka ng 2. di ba, du mo dapat 2 dy. Dy lang nandito. Wala kang 2. Magdadagdag ako ng 2 para 2 dy na equals du. Since nagdagdag ako ng 2 sa loob, magdadagdag ako ng 1/2 dito sa labas para same lang siya, 1 lang. Times 1 lang, diba? Thank you. Okay. Since may 1/2 ka pa rin sa labas, yung nasa loob ng ng parenthesis is u raised to 7. Tapos yung 2 dy mo is du. Ayan. Substitute mo na. Bound dyan from 1/2 to negative 1/2. From negative 1/2 to 1/2 pala. Bale, yung u raised to 7 du plus 1 mo lang yung exponent. Bale, magkakaroon ka ng 1/2 times 1 over 8 u raised to 8. Kunin mo yung charger ng mamataba mo. Bigat. Uy, Wala kang plus c, kundi Kyra. 1/2 negative 1/2. Ayan. Ang gagawin mo dyan, pwede mo na itong gawin 1/16. 1 over 16 u raised to 8. Bound sa 1/2 negative 1/2. Uy, nawawala na. 1/2 negative 1/2. Ang gagawin mo dyan, yung nasa taas, isa-substitute mo sa u. Kung ano yung variable mo. Minus, sa baba, substitute mo sa u. Bale, ganito gagawin mo. 1 over 16. Ito 1 over 16. Yung u mo is yung sa taas, 1/2. 1/2 raised to 8. Minus 1 over 16. Times yung sa u, yung sa baba naman negative 1/2. Negative 1/2 raised to 8. Ano sagot dyan? 0. Bakit 0? Kasi ito, negative 1/2. Ito 1/2 rin. Eh since even number yung exponent mo, magiging positive rin siya. So same lang siya dito. Then may naka-minus sila. So 0. Gets nyo? Bakit din sa libro nakalagay 16? Ay! 16 ba? Wait lang. Tignan ko sa calculator. Matamad ako mag-ano. Nakko, wala. Wala dyan eh. Raised to 8. Wait lang 16 pala dapat yung sagot mo. Mali ko. Wait lang May naano dito. May na-overlook. Sarap. Ayun. Yan nga. Nasubstitute kagad yung u. Diba 2y plus 1 pala dapat? 2y plus 1 pala dapat.
Delete. Yan ba kaya? Oo, nandito pa. Opo. Okay. Diba 1/16 yung natin coefficient? Yung u natin is 2y plus 1. Plus 1 raised to 8. Bound sa 1/2. Negative 1/2. Yun, gawin mo lang yung same kanina. Bale, 1/16. 1/16. Yung y mo is 1/2. 2 times 1/2 plus 1 raised to 8 minus 1/16. 2 times negative 1/2 plus 1 raised to 8. So, yung nasa loob mo na ito, bali magiging 1 yan. 1 plus 1, 2. 2 raised to 8 yan dapat. Ito naman, Negative 1, Zero. 0. Papo 0, cancel. so 0 yan. Kung 0 yan, magkakaroon ka ng 1/16. 1/16 times 2 raised to 8. Yan na. Ano yung 2 raised to 8 natin? 2 raised to 8 is 256. 256/16. Oh, yun. Divide mo lang. 16. 16. Kaya pala 16. Yan, 16. Ayun po yung ano, tawag dyan? dito, Definite. definite. Kasi mayroon siyang definite. No answer. Gets niyo naman. So, wait, Sira mo. tanong ako, dun sa ano, yung sa pag-minus, lagi mauuna yung nasa taas. Sa taas. Yung upper Tas- boundary sa lower boundary. Tapos naka-minus. Bale, Diyan ito sa, yung kapag ano na, di ba? upper. Kapag, Ito yung upper, ito yung lower. Kapag na-integrate mo na. Tsaka mo kapag i-substitute. definite talaga, wala namang plus C, no? Walang plus C. Kasi naka-bound na siya. Naka-bound. Gets? Gets ko. Okay, ito yung assignment. Assignment. Paano po Simple. namin ipapasa? Hindi, sa sarili nyo lang. Hindi naman siya required, pero makatulong siya. Ganda na sulat. Assignment. Aralin yung trigo. At lang. Trigo. Integral of trigo. Integral of trigo with add muna add exponent. Tapos yung isa with even exponent. Pwede siya kay organic kami. Organic. Pwede rin kay Khan Academy. Bago na yan, Kuya Ben. Bagong series. Yan. Diyan sa O kaya Ay, kay... Kuya Ben, dali. Tama. Yan parang. Dali. Tawag mo, Kuya Ben. Ben. Ay. Wala ka na. Sure akong hindi na kayo mahuli sa calculus kapag ganyan.